Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ha? Parang date? Tanong ni Helen. Parang ganon. Ba't parang get to know each other lang? Alam mo na, friendly date. Noong una ay parang ayaw ni Helen na sumama pero makulit si Troy. Kaya sige na nga, basta friendly date lang ha, sabi ni Helen sa lalaki. Yes! Sige, magkita na lang tayo. Salamat talaga ha. Good night. Sweet dreams. Malambing na sabi ni Troy. Good night rin. Sagot naman ni Helen. Di lubos maisip ni Helen kung bakit siya pumayag sa kagustuhan ni Troy. Pero napapangiti siya habang naalala ang pag-uusap nila. Parang excited na rin siya na muling nakita ang lalaki. Talaga? Ha ha ha. Sabi ko na nga ba papayag ka. That's my girl. Masayang sabi ni Leslie. Sa kwento ni Helen kinabukasan, ang nangyari kagabi, medyo nahiya nga ako pero ayaw kong sabihin na nagsusuplaga ako. Diba wala namang masama dahil friendly date lang naman, sagot ni Helen. Oo naman, don't worry. Promise hindi ka magsisisi. Nakakinting sabi ni Leslie. Dumating ang isang linggo at patuloy sa pag-chat sina Helen at ang kanyang mister na si Rod. Ang hindi alam ni Rod ay pagkatapos nilang mag-chat ng mag-asawa ay si Troy naman ang nakaka-chat ni Helen. Para kay Helen ay kaibigan lang ang turingan nila ni Troy. Hindi niya iniisip na masama ang kanyang ginagawa na nakikipag-chat sa lalaki. Ngunit napansin niya na masaya siya sa kausap ang lalaki. Minsan ay nadarama niya na mas masayang kausap si Troy kaysa kanyang mister na si Rod. Si Troy kasi ay panayang biro at kwento kung ano-anong masasayang bagay. Samantala kay Rod ay panayang sabi nito sa kanya nang namimiss niya ito at halos hinagpis ang kwentuhan nila. Dumating ang araw ng Sabado. Di may papaliwanag ni Helen ang nadarama niya. Ngunit inaamin niyang excited siyang makita si Troy. Nagpaalam siya kay Rod na hindi muna sila magchat-chat at sa unang pagkakataon ay nagsinungaling siya sa kanyang mister na may overtime daw sa ospital. Dumating ang gabi at nakahanda na si Helen sa date nila ni Troy. Nagsuot siya ng itim na blouse na above the knee. Naglagay rin siya ng kaunting makeup. Napakaganda niya nung gabing yun. Wow, best friend, ang ganda mo naman. Hahaha, tawa ni Leslie habang nakatayo sila ni Helen sa tapat ng kanilang boarding house. Tama na nga yan, nakakahiya, sagot ni Helen. O yan na yata ang date mo. Nakangiting sinabi ni Leslie nang makita ang isang itim na kotse. Napapalapit. Pumarada ang sasakyan sa harap nila at bumaba si Troy. Nakasuot ng long sleeve at polo at gwapong-gwapo ito. Good evening ladies. Wow, Helen, ang ganda mo naman. Nakangiting sabi ni Troy. Oo, kaya ingatan mo ito. Ingatan mo itong kaibigan ko. Hahaha, tawa ni Leslie. Don't worry, iingatan ko ito at isauli sa iyo ng buong buo. Hahaha, sagot naman ng lalaki. Tama na nga yan, ang kulit mo talaga Leslie. Tawa naman ni Helen. Agad na sumakay sina Troy at Helen sa sasakyan at agad itong umalis. Dinala ni Troy si Helen sa isang mamahaling restaurant. Doon sila kumain at masayang nag-usap. Doon nalaman ni Helen na nasa Australia rin ang mga magulang ni Troy at mga citizens na ito. Gaya ni Troy, unti-unting humahanga si Helen kay Troy sa pagkatao nito at sa mga achievements nito. Nalaman rin ni Helen na nagmomodel rin si Troy paminsan-minsan. Halos lahat ng bagay ay nasa kay Troy. Kulang na lang sa akin ay asawa. Hahaha, tawa ni Troy. Di maghanap ka. Gwapo ka naman, siguradong marami ang magkakagusto sa'yo. Mayroon akong nagugustuhan, pero may mister na siya. Nakakinting sagot ni Troy at malagkit ang tingin kay Helen. Halos napayuko na lang si Helen. Di niya sigurado kung siya ang tinutukoy ni Troy. Kung gayon ay wala ka na palang pag-asa. Mahinang sagot ni Helen. E di titingnan natin. Nakakinting sabi ni Troy at nagulat si Helen sa mga sagot ng lalaki. Biglang tumugtog ang sweet music at ang ibang mga taong kumakain ay pumunta sa dance floor at sumayaw. Lalo na ang may mga date. Halika, sayo tayo. Paanyaya ni Troy kay Helen at inabot ang isang kamay.
Hindi ako marunong sumayaw, sagot ni Helen. Halika na, tuturuan kita, sagot ni Troy na nakangiti. Parang isang bata na sunod-sunuran si Helen kay Troy. Wala siyang nagawa, kundi ang sumama sa lalaki sa gitna ng dance floor. Nagsimula silang sumayaw, kasabay ng isang sweet na music. Halos tahimik lang si Helen sa mga sandaling yon. Nakalagay ang dalawang kamay ng lalaki sa kanyang mga bewang, habang ang dalawang kamay naman niya ay nasa dibdib ng lalaki. Halos nararamdaman niya ang init ng kanilang katawan habang sila ay sumasayaw. Halos kumakabog ang dibdib niya habang kaharap si Troy. Parang nakadama siya ng guilt ngayon habang nakikisayaw sa ibang lalaki at hindi sa kanyang mister. Ipinikit ni Helen ang kanyang mga mata at di niya mapigilang maalala si Rod. Ganito sila ng kanyang mister pag sumasayaw noon. Pinapangarap niya na sana ay si Rod ngayon ang nasa harapan niya. Ngunit yung iminulat niya ang kanyang mga mata, ay kaharap niya ang nakangiting si Troy na nakatingin sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba, Helen? Tanong ni Troy. Wala, naalala ko lang ang mister ko, sagot ni Helen. It's okay, just enjoy, malambing na sagot ni Troy. Natapos ang kanilang pagsasayaw at muli silang bumalik sa kanilang table para ipagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang mag-dinner, ay ipinasyal ni Troy si Helen sa mga magandang tanawin. Halos napaka-romantic ng lugar na kanilang pinuntahan dahil gabi at maraming mga ilaw ang paligid. Nag-enjoy si Helen sa pamamasyal nila ni Troy. Sinigurado talaga ni Troy na magiging sulit ang pagkakataong ito na makasama ang babae at mapadama dito na espesyal si Helen. Pagkatapos nilang mag-date, ay inihatid ni Troy si Helen sa kanilang boarding house. Salamat, Helen. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Troy. Oo, salamat. Nag-enjoy talaga ako, sagot naman ni Helen. So next time ulit? Sure, next time. Nakangiting sagot ni Helen. Yes. I'm looking forward to see you again, Helen. Masayang sabi ni Troy. Pagkatapos nilang magpaalam ay hinilikan ni Troy si Helen sa pisngi na halos nagpatibok ng puso ni Helen. Nung gabi rin yun ay halos di na makatulog si Helen. Naisip niya ang masayang date nila ni Troy. Parang isang dalagitang nakadama siya ng kilig at halos hindi niya naisip si Rod ng gabing yun. Hindi doon natapos ang pagkikita ng dalawa. Halos every weekend ay nagsimulang lumabas ang dalawa para mag-date. Pumupunta pa rin sila sa bahay kung saan nakikita ang mga OFW na sina Leslie at Myrna, pero madalas na sila lang dalawa ang lumalabas. Di napapansin ni Helen, ngunit unti-unting nahuhulog na ang loob niya kay Troy. Kinikilig ito pag nagtitext o tumatawag ang lalaki. Nagsesend ito ng mga sweet messages sa kanya. Minsan naman ay nagpapadala ito ng mga bulaklak sa kanya at mga bagay na nagpapasaya ng araw niya. Kahit sa chat ay mas excited na ngayon si Helen na makipag-video chat kay Tony kaysa kay Rod. Minsan ay nagdadahilan siya kay Rod na wag lang muna silang mag-chat ng dalawa, pero ang totoo ay si Troy ang kausap nito sa internet. Hindi naging sikreto kina Leslie at Myrna ang namumuong malalim na pagtitinginan ni Helen at Troy. Masaya sila para sa kaibigan at masaya sila dahil tama sila sa kanilang sinabi. Nakakagat rin si Helen sa pagsusuyo ni Troy. Nagbago rin unti-unti ang pagpapantasya ni Helen. Minsan nakahiga siya at naisip niya ang kanyang mister dahil sa pangulila. Dahil dito ay sinimulan niya na namang gumawa ng milagro sa kanyang katawan. Ngunit di niya maintindihan kung bakit imbis na mukha ni Rod ang kanyang iniisip, ay si Troy ang kanyang nakikita. Kahit sa panaginip ay napapanaginipan niyang nakikipagbakbakan siya kay Troy. At tuwing magigising siya ay umaambon sa bandang harap niya. Samantalang parang naninibago si Rod kay Helen. Noon ay madalas na makipag-chat ang kanyang misis sa kanya. Ngayon ay parang 3 beses na lang sa isang linggo nila ginagawa ito. At kung gagawin man nila ito, ay halos 1 oras lang ang tinatagal. Hindi gaya noon na halos aabot ng 3 oras.
ang pag-video chat nila. Pero hindi nilagyan ni Rod ng masamang kahulugan ito. Para sa kanya ay baka busy lang talaga si Helen at baka minsan ay pagod ito. Dumating na naman ang araw ng Sabado at gaya ng dati ay lumabas sina Troy at Helen para mag-date. Saan tayo pupunta? Tanong ni Helen habang kay Troy na nagdadrive ng mga sandaling yan. Dadalhin kita sa aking bachelor spot. Nakangiting sagot ni Troy. Ha? Ay bakit doon? Baka ano pa ang gawin mo sa akin? Haha, hindi kita gagahasain. Dadalhin kita para makita mo naman ang lugar ko. Para maiba naman ang sagot ni Troy. Sige na nga, ikaw ang bahala. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bachelor spot ni Troy. Matatagpuan ito sa isang mataas na gusali. Halos di makapaniwala si Helen sa kanyang nakita. Napakaganda ng lugar ni Troy. Malawak ito at kumpleto sa gamit. Dahil nasa second floor ang room ni Troy, ay kitang-kita ang kagandahan ng lugar. Lalong-lalo na dahil sa gabi at makita mo ang ilaw ng syudad. Wow! Napakaganda naman dito, Troy. Pagmamangha ni Helen. Mas maganda ka, nakangiting sagot ni Troy. Hindi sumagot si Helen at napangiti na lang sa sinabi ng lalaki. Doon tayo kakain sa labas, sa may balcony. Masarap ang simoy ng hangin doon at maganda ang view, sabi ni Troy. Sumunod naman si Helen kay Troy. Binuksan ng lalaki ang sliding door na papunta sa may balcony. Nagulat si Helen sa kanyang nakita. Mayroon ng mesa para sa dalawang tao at nakahanda na ang mga pagkain at may isang bote ng wine. Napakagandang pwesto dahil mas malalanghap mo ang hangin na nasa labas at makikita mo ang mga ilaw ng buong lugar sa ilalim. Halos di makapagsalita si Helen sa kanyang nakikita. Pinaandar nito ay ang kanyang music component at tumugtog ang isang sweet na kanta. Inilawan niya ang kandila at kinuha niya ang isang bouquet of flowers at lumapit kay Helen. Nagustuhan mo ba, Helen? Candlelight dinner tayo ngayon, sabi ni Troy. Troy, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Helen. Maupo muna tayo at kumain. Ay no, nagugutom ka na, sagot ng lalaki na hindi pinansin. Sinabi ni Helen. Umupo silang dalawa at nagsimulang kumain. Si Troy ang nagsimulang magkwento at unti-unti namang nawawala ang pagkailang ni Helen sa mga sandaling yun. Napakasarap ng pakiramdam ni Helen ng mga sandaling yun. Masarap ang pagkain at ang wine. Maganda ang musika at masayang kausap si Troy. Halika, sayaw tayo, sabi ni Troy at inabot ang isang kamay ng babae. Hindi nagdalawang isip pa si Helen. Agad itong tumayo at pumunta kay Troy. Sa gitna ay sinimulan nilang sumayaw. Hindi na naiilang si Helen at nakayakap siya kay Troy habang sumasayaw. Dahil sa nainom niyang wine ay halos ramdam ni Helen ang init ng kanilang katawan na magkadikit habang sumasayaw sila. Nagtitigan ang kanilang mga mata. Helen, I love you, malambing na sabi ni Troy. Mali ito, may asawa na ako, Troy. Magkaibigan lang talaga tayo. Mahal ko ang mister ko. Tatapusin pa sana ni Helen ang pagsasalita ng ilapit nito ang kanyang labi sa labi ni Helen at sinimulan niyang halikan ang babae. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, maraming salamat.